Good morning po sa ating lahat. Deaconess Abby po, your devotion leader for today. Purihin po ang Panginoon sa panibagong araw na Kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Sama-sama po tayong muling magbulay at mapagpala ng salita ng Diyos. Let's start our day with an attitude of gratitude. Tunay po na ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Laging maging laman po ng ating puso, isipan at maging sa ating mga pakikipag-usap ang pag-ibig na wagas at katapatan ng Diyos mula sa bukang liwayway hanggang sa pagsapit po ng gabi. Kaya tutok lamang po tayo dito sa Si Jesus ay Kasama. Cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss and pour content on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. Oh, the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such love sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? Where the whole realm of nature mine, that where unknown so amazing, so divine, demands my soul, my life, my own. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my own. Amen! Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. Ang akin pong ibinaghaging awit na siyang title ng ating devotion ay pinamagatang When I Survey the Wondrous Cross, na isinulat ni Pastor Isaac Watts.
Siya po ay tumugon sa tawag ng Panginoon sa paglilingkod sa pamamagitan po ng pagpapastor noong taong 1702. Ang awit po ay nagsasaad ng pag-ibig at pagliligtas ng ating Diyos, kung kaya't bilang tugon atin pong i-dedicate ang ating buong buhay sa ating Diyos. Sabi po ng huling linya ng awit, "Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all." Hilingin po natin sa Panginoon na tulungan po niya tayong ipamuhay. Ipamuhay natin ang ating mga buhay para sa Kanya lamang. Kung tayo po kaya ay tatanungin, ano ang pinakamahalaga sa iyo? Una po kayang pumasok sa isip natin ang ating Panginoong Hesukristo? Ang atin pong text sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Filipos, Kabanata 3, Talata 8. At ganito po ang sinasabi, "Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ." Praise God po sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hayaan po ninyong basahin ko ang mula talata 4 hanggang 11. Kung mayroon po kayong Biblia, makipagbukas po kayo sa akin. Ganito po ang sinasabi, "Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip ni Numan na siya'y may katwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreyo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko nga, noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. At lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Napakaganda pong talata. Ang in-enumerate pong accomplishments ni Apostol Pablo sa mga unang talata 4 hanggang 6, bago po ang teksto ay hindi po worthless ang mga iyon. Pero itinuring po niyang basura o walang kabuluhan ang lahat, makamtan lamang niya si Kristo. Ang sabi niya po, ang totoo'y may sapat siyang dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Ang pagtingin po niyang ito ay kapahayagan po na mayroon siyang malalim na kaugnayan at pagkakilala sa ating tagapagligtas. Sa atin din po bilang mga mananampalataya, ang malalim na pagkakilala at kaugnayan sa ating Panginoong Hesus ay hindi po natin maikukumpara sa kung anuman ang kayang i-offer ng sanlibutang ito. Nakakalungkot po na katotohanan na marami ang mas nagpapahalaga sa mga makamundong bagay kaysa sa pagkakilala, pagpapahalaga sa relasyon sa ating Diyos. Sa kabila po ng pansamantala lamang ang mga bagay dito at ang kaloob ng ating Diyos ay buhay na walang hanggan sa pakikipag-isa po natin kay Kristo Jesus. Nang makipag-isa po tayo sa ating Panginoong Hesus, nagkaroon po tayo ng bagong buhay. Nagkakaroon po tayo ng panibagong pananaw,
kagustuhan, at maging ang atin pong mga motibo. Nadarama po natin ang pagmamahal sa ating Diyos at sa Kanyang mga pamamaraan. Ang pagiging Kristiyano ay tunay na bumabago sa ating kabuuan ng pagkatao. Bagong pamamaraan ng pamumuhay, buhay na may kapayapaan dahil nauunawaan nating mga mananampalataya na tayo ay nagtamo na ng kaligtasan. At dahil doon, tayo po ay may kapanatagan. Sa panahon pong ito ng Lent, katulad po ni Apostol Pablo, inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsuri ng ating buhay. Ang mga nakaraan, ano po yung mga bagay na maipagmamalaki natin? Na kung titingnan po natin, ito po yung mga itinuring ni Pablo sa kanyang buhay na walang kabuluhan, makamtan lamang niya si Kristo. Ang kasalukuyan, paano po natin ito ginugugol? Saan po natin ito iginugugol? At ang hinaharap, ano po ang ating nilulook forward sa ating buhay? Masasabi din po kaya nating sapat na ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay? Sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus, nakahanda po ba tayo sa mga sacrifices? Sabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo, Kabanata 16, talata 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Pahalagahan po natin ng higit sa lahat ang mga bagay na banal. Pasanin po natin ang ating mga krus at sumunod sa Kanya ng may kagalakan sa ating puso. Marami ang mga naniniwala pero ayaw ng krus. Ayaw tahakin ang landas na may pagtitiis alang-alang kay Kristo. Ilagay po natin sa ating mga puso at isipan na tayo ay mga nakikipamayan lamang po sa mundong ito. Ang atin pong citizenship ay sa piling ng ating Diyos. Mayroon pong nakalaang gantimpala sa bawat mananampalataya na patuloy na magtatapat sa ating Panginoon at sa pagkatawag niya sa atin hanggang wakas. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa kagandahan ng araw na ipinagkaloob ninyo, sa kalusugan, sa kalakasan, sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Lalo't higit, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito, nagpapaalala sa amin. Pahalagahan namin ang mga bagay na banal, ang mga nauukol sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kaming masabi rin namin na itinuturing naming walang kabuluhan ang mga ipinagmamalaki sa mundong ito, makamtan ka lamang namin, Panginoon. Dahil sapat po ang iyong pag-ibig, ang pagbububo ng iyong buhay sa krus ng Kalbaryo ay hindi mapapantayan. Ang alay mong buhay na walang hanggan, kaligtasan sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Tulungan niyo pong doon magmula ang pagnanais naming makasunod sa iyo. Tahakin ang landas na tinahak ninyo. Sa panahon na ito ng Kwaresma, Panginoon, tulungan niyo po kaming maging mas mapagsuri ng aming buhay. Alalahanin namin ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na sukat naming ikaligtas. Salamat po, Panginoon. Sa sandali pong ito, amin pong inilalapit ang mga kapatid namin na kasama naming nagdi-devotion, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Patuloy po kayong mangusap sa kanilang mga dalangin. Bigyang katugunan, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan ayon po sa inyong kalooban. Bigyan niyo po kaming lahat ng kalusugan upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo, upang patuloy kaming maging daluyan ng pagpapala. Ingatan niyo po ang bawat isang magsisilabas patungo sa kanilang mga trabaho at sila na maiiwan sa mga tahanan, Panginoon, upang patuloy na gawin ang mga tungkulin na nakaatang, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, dinadalangin namin ang iyong iglesia sa kabuuan. Nawa mamuhay kami bilang isang katawan na may Panginoong Hesus
na inaalala ang pag-ibig ninyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin upang patuloy kaming ganahan, patuloy kaming maging masigasig sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, dinadalangin namin ang mga may karamdaman, ibangon niyo po sila sa kanilang karamdaman, ang mga nangangailangan ng pampinansyal, Panginoon, kayo po ang magkaloob. At Lord, sa sandaling ito ang aming bansa, pagpalain po ninyo ang mga leaders namin, ang buong mundo, Panginoon, ang digmaan, nawa matigil na po ito, Panginoon. Alam naming nalulungkot kayo, Panginoon, sa mga hindi magagandang pangyayari na ito, Panginoon, kung kaya't inilalapit namin, maghari ang inyong pag-ibig. Lord, ang buong kakristyanuhan, pagpalain po ninyo, Panginoon. Kilusan niyo po ang bawat isa sa amin, magmahalan kami bilang magkakapatid sa iyong harapan. Sa sandali pong ito, nilalapit namin, Panginoon, ang mga may kaarawan, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Kilusan ang kanilang mga dalangin. Ganon din po ang nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Puspusin niyo po sila ng pag-ibig sa kanilang kani-kanilang tahanan. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo, Panginoon, at umaasang hindi niyo kami bibiguin, Panginoon. Tulungan niyo po kaming sumunod palagi sa iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Again, happy birthday po sa lahat ng may birthday today at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay napagpala sa ating morning devotion, malaya po tayong i-share ang ating devotion o itag ang ating mga friends. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kita po tayong muli sa Thursday. God bless po.